Welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. This is a collective reading, guys. Collective reading. Six of Swords. What's with the Six of Swords sa energy mo? Oh. May bumabalik sa'yo? Sa'yo ba yan bumabalik? Hindi. Hindi sa'yo bumabalik. Dun sa maraming tao. Sa maraming tao bumabalik. Yung ano. May mga bumabalik sa maraming tao na sinisent nila sa'yo. Oo, na sinisent nila sa'yo pero bumabalik sa kanila yung mga sinisent nila sa'yo. Ano yun? Ka-foolish nila, mga negativities, they're very courageous and fearless pa naman, and foolish na. And talagang risk taker and talagang they act foolishly without thinking because they're driven of they're what? They're driven to take action, to take risk, to send you or to attack you, to send anything evil or harm. Ganon. Yes, any evil or harm. Madami silang sinesend sa'yo. Kasi, naiinggit sila sa'yo. Naiinggit kasi sila sa'yo. Madami silang kinainggitan sa'yo. At maring hindi lang inggit yan, insecure din sila sa'yo. Pero, bumabalik sa kanila. Ibig sabihin, stable ka, healed, purify yung energy mo, no one could touch you. No one could harm you. No one could penetrate your auric field. No one could influence you. No one could affect you. Pagkaganyan. Kasi yung mga sinesent nila sa evil and harm or whatever na distractions, ruin, or influences, evil influences, their thoughts, whatever it is, or fixation, o madami doon silang sinesend sa'yo Madami. Mukhang desperate na tong mga tao na to. Ano ba yan? Madaming tao daw, desperate na sila. Where's that? Where it came from? From your surroundings? From your surroundings. Ibig sabihin sa paligid mo lang yan. Mga kapitbahay mo. Mga kapitbahay mo naiinggit sa'yo. Ayan, mga kapitbahay mo naiinggit. Talagang they're so passionate and driven and, they have that intense desire to manipulate you, to harm you, to destroy you because of their invade, dahil sa inggit nila. Pero you know what? Saan ba pupunta yung kaluluwa nila? Sa impyerno? Sa impyerno sila mapupunta. Hindi na ba mababago yun dahil sa pagiging evil nila? Kaya sa impyerno sila mapupunta? Oh my gosh, yes. Dahil yung utak nila napaka-inggitiro at they intend to harm you and they try to harm you for so many times na. Yes, they try to harm you for so many times na. That's why they will go into hell. That's why mapupunta sila sa impyerno because of their envious thoughts. Hindi lang yun. Because they're trying to harm you, control you, manipulate you, influence you, and sending you evil and harm and distractions, manipulations, deceit, and whatever pa, etc. Because of their envious thoughts, because of their feelings of envy, feelings na they're craving for control and power over you, over your own lives. Are they crazy? Yes, they are crazy. Baliw sila. You know what? Ano ba yung mas best translation sa Tagalog ng crazy? Wala sa sarili nila. Parang desperate na talaga sila. Na kontrolin ka, i-harm ka because of their envy. To the point na nasisiraan na sila ng ulo.
Kaya ba sila naging crazy? O kung kaya sila naging insane? Dahil ba sa inggit nila na hindi nila mapigilan sa inggit nila sa'yo? Yes! At maring inggit din nila sa ibang tao na hindi nila mapigilan. That's why they're becoming insane or crazy. Baliw, nagiging baliw na. Dahil mga inggitiro, inggitira. And worst part is, they will go into hell pagka ganyan. Well, sa impyerno nga daw sila mapupunta. Saan ba banda sa impyerno? As in sa abyss talaga sila ilagay? As in sa abyss talaga sila ilalagay? Sa abyss. Where is the place of tormentation? Where is the place of napaka dark na place yan at napaka nakakatakot na yung place na yan. Kahit mga demonyo takot dyan na mapunta dyan, na ilagay dyan sa abyss, which is ruled by Abaddon. No, Abaddon, Dark Lord na si Abaddon. Oh, naging baliw na sila, nababaliw sila, hindi lang nababaliw, kundi naging baliw na sila because of their envy. Kasi nakakabaliw yung inggit na yan, guys. Anong ginagawa nila? Ang isang ginagawa nila o sinesent nila sa witchcraft. Witchcraft! O dahil sa inggit nila, envious talaga. So inggit-inggit talaga sa'yo. Grabe inggit nila. Pinag-iinitan ka talaga nila dahil sa inggit nila sa'yo. Malamang hindi lang inggit yan, insecurities pa. O doon sila madidestroy. Tutupukin sila doon sa impyerno. O sa abyss pa nga eh. Sa abyss pa. Mas malala na dun sa abyss kaysa sa impyerno. Sa ilalim pa yan ng impyerno yung abyss. Evil kasi sila eh. And bakit sa abyss? Ano pa ang dahilan? Bakit sa abyss sila mapupunta? Yung mga tao na yan? Anong dahilan pa? Dahil gusto nilang atakihin yung buhay mo. Dahil isip sila ng isip, yung isip mo gusto nilang atakihin. Isip sila ng isip ng paraan kung paano ka ma-destroy. Isip sila ng isip ng idea. Siguro walang magawa yun sa buhay mo yan. O tamad magtrabaho, o ayaw magsikap sa buhay, ikaw yung pinagkaingitan nila. Isip ng isip, o manifest na manifest, o kung ano man ito iniisip. Ano iniisip nila? Nag-iisip pa sila ng mga idea, plano, deceit, scheme nila against you, or plots nila against you. So sige, that's why sa abyss talaga sila mapupunta. Talaga, they put their hard work, effort, talagang nag-effort sila, they're studios, talagang nagfo-focus sila na they really work hard. And mga foolish nga eh, na yung buhay nga nila hindi nila maintindi, no? Yung buhay nila hindi nila maintindi, no? Yung buhay nila hindi nila maintindi, ikaw yung gusto nilang kontrolin. Baliw na nga, inabaliw sa inggit eh. Yun ang napapala, yun ang kinantungan ng mga taong hindi nila dinidisiplina ang sarili nila. Hindi nila kinukontrol yung inggit nila. Yung mga taong they allow their envious feelings to take over them. They allow their envious feelings to manifest and control them. And they plot and do schemes. They act foolishly, doing evil things to those people they're envious of. Ganon sila. That's why. Hindi lang sila nababaliw ngayon, pati yung kaluluwa nila magdurusa sa impyerno o sa abyss pa because of their evilness, dahil sa evil sila. Ano yan? Lahat ng kapitbahay mo ba yan nainggit sa'yo? Hindi naman lahat. Hindi lahat. Marami lang sa kapitbahay mo nainggit sa'yo. Hindi naman marami, pero maraming, isang pamilya ba yung nainggit sa'yo na yan? Marami sila.
Isang pamilya sila na nainggit sa'yo. Marami sila sa isang pamilya na yan. So, not all your neighbors are envious of you. Or they want to harm you or to destroy you or to control you. Merong isang family, there's one family na marami sila and they're envious of you. Naiinggit sila sa'yo. So, ano mapapala nila? Sa ginagawa na sila, kaisip ng isip, kung paano ka i-ruin, i-destroy, kontrolin, pakialaman, no? Na buhay nila, hindi nila mapakialaman, hindi nila ma-control yung buhay nila, hindi nila ma-intindi. Yung buhay nila, hindi nila maayos-ayos. Baka yung mga bahay nila, gulo-gulo. Isang family yan. So, kahit ilang bahay yun sila, basta isang pamilya yun sila. Na naiinggit sa'yo. They plot against you. They do evil, or they send evil or harm, or any evil intentions, or madami daw silang sinesend sa'yo Marami din yan sila sa isang pamilya. So, see? Mayabang ba yung pamilya na yan? Mayabang? Mayabang yung pamilya na yan, Mapagmataas yung pamilya na yan. Mapagmataas. Gusto nila pati makipag-compete sa'yo. Gusto ka nilang i-challenge. Ganun ba yun? See? Gusto nila makipag-compete sa'yo. Gusto ka nilang i-challenge. Instead na i-improve nila yung sarili nila and to grow up and to invest on themselves. Saan sila nag-invest? Sa paggawa ng plans, and sa pagsisend sa'yo ng evil and harm or whatever. Yung bumabalik sa kanila, ano yan, hindi na ba matanggal yan sa kanila? Hindi na yan matanggal sa kanila yung bumabalik sa kanila, yung mga dumikit na sa kanila, bumalik sa kanila, hindi na yan matanggal. Parusa na yan sa kanila, afterlife, may parusa pa sa abyss pa. It's a place of tormentation, yung abyss. Alam niyo yung tormentation. Search na lang. Talagang matinding pagdurusa doon. Tinutorment, hindi lang nagdurusa. Ang mga nandun. Ano yun? Nakaabang na si Abaddon sa mga souls ng mga pamilya na yan? Nakaabang na si Abaddon sa souls ng family na yan, Nakukunin, dadalhin sa abyss. Why? Inutusan ng God sa Abaddon na kukunin yung kaluluwa nila pag namatay na sila. Inutusan ng God, sinenda ng message o pinadalhan ng message ng God, ng messenger, maring through, basta sinabihan ng God, ganun. Si Abaddon na kunin ang kanilang kaluluwa, doon ilagay sa abyss. Because they are so evil. Dahil evil sila, dahil masama talaga yung ugali nila. Dahil pinapairal nila yung inggit nila, kaya sa abyss sila ilalagay. Doon sa, hindi lang sa impyerno, kundi sa abyss, doon sa pinakailalim ng impyerno. Pinakailalim pa yan, mas ilalim pa yan sa impyerno, yung abyss na yan. It's so dark place na kahit demonyo daw, takot daw doon ilagay. Yan na napapala ng mga taong ang pinapairal ay inggit, manghalit dahil sa inggit. At evil nga, napaka-evil ng ugali. Well, inimbali mo energy. Yan ang mga taong totoong salbahe. Tahimik man yan sila. Tahimik lang yan sila, Tahimik lang yan sila, tahimik lang yan sila. Yung mga gumagawa ng scheme at yung mga nagsisense ng mga evil and harm. Tahimik lang yan sila kasi mga traidor yan sila. They're envious of you. Pero yung utak nila, punong-puno ng inggit sa'yo. Ganun din yung damdamin nila. Yan ang mga taong dapat iwasan. Na maglagay ng guard or boundary. Kasi yung mga taong walang sense of right and wrong. Kita mo? Kita nyo? Mang-harm nga Gagawa ng deceit, plots, nagsisend sa'yo ng evil and harm dahil lang sa inggit, So, hindi talaga matwiran. Napakabaluktot ng kanilang mga paniniwala dahil lang na inggit, mang-harm sila.
mangontrol, ganon, mga halit. Nako, ganon sila guys. Tamad ba yan sila magtrabaho, yung mga tao na yan? O tamad sila magtrabaho? Ang gusto lang nila ay yung mga atake spiritually, o mga psychic attack, kasi napaka-evil ng aura nila. Alam niyo guys, yung nakapang-psychic attack, it means evil yung aura niyan. Puno ng inggit, o frustration, negativity. That's why nakapang-psychic attack. Tamad daw yung mga tao na yung magtrabaho. Eh siguro ikaw masipag ka magtrabaho, nagsisikap ka sa buhay para mabigyan mo ng magandang buhay yung family mo, or else ay para magampanan mo na gusto yung responsibilities mo, mga ganon. Sila, ikaw yung pinagfokusan. Kaya ayan, mapala nila. Anong reason bakit still buhay pa rin sila at hindi pa sila kinukuha ni Abaddon? Anong reason? The Sun in reverse. Dahil, for clarification with the Sun here, dahil hindi ka pa nag-succeed. Ikaw tong hindi pa nag-succeed. Dahil hindi ka pa daw nag-succeed na maging stable ka in life. Kasi ginagawan ka nila na ano. Pero once na naging stable ka in life, ano yun, tsaka na yan sila, parang pag naging confident ka na, parang ginagamit din sila para, parang hinayaan din sila na gawin yun ng gawin para, of course, mapatunayan nila yung sarili nila kung gaano sila ka-evil, kung gaano sila ka-deserve dun sa impyerno for sure. Ganun. Pero, kasi hindi ka pa nag-succeed na maging, yung magtiwala ka sa sarili mo, na maging independent, and to believe in yourself, no? And to stand up, and be confident of who you are. Yung natural na ikaw, yung maging authentic na self mo. You're independent, confident. So, kailangan mong ma-overcome yung kanilang mga intimidation, emotional toxicities. Kailangan mong ma-defeat yung mga ganon na sinisend ko na sa'yo. Yes, kailangan mo yung ma-defeat. Kailangan mong ma-overcome. Parang challenge din yan sa'yo. Yung may mga ganyan. Parang challenge din yan sa'yo. For sure, nilagay ka sa place na yan na may mga taong napaka-evil, no? Na mga tao na ganyan, harmful. Dahil pag nakaramdam na ng inggit, it's because for you to grow and to be more strong. Sinadya ba yung nilagay ka sa place na yan? Yes, sinadya na ilagay ka sa place niya na madaming ganyang inggitiro-inggitira na mangharm, gagawa ng evil. So, bago ka pa dumating dyan, ganyan na talaga yan sila. At nakalaan na talaga yung kanilang kaluluwa sa abyss. Oh yes, bago ka pa dumating dyan, nakalaan na yung kaluluwa nila sa abyss dahil napaka-inggitiro-inggitira ng mga tao na yan. Isang family yan. Pati anak nila, tinuturuan nila mainggit din. Oh yes, pati anak nila tinuturuan nila mainggit. Very toxic family. You know what? Sa amin, tinuturuan kami huwag mainggit. Ng mga magulang naman, ng mga tatanda, huwag mainggit. Ganon. Masama yun. Pero sa kanila, tinuturuan pa nila. Talagang napakabaluktot ng pamilya na yan. Baluktot sila guys, tutak. At mga tamad na maaaring they're living a parasitic lifestyle. Ganun ba? Yes, they're living a parasitic lifestyle, yung family na yan. Para sila mga parasite. Ano yung family na yan? Psychopaths. Oh, that's why. They're psychopaths. That's why. You know what? Yung mga psychopaths, hindi naman yan yung bulgaran talaga mga ano, no? Hindi kagaya ko na prangka, no? And honest, magsalita na direct. Yung mga yan, mga patraidor yun sila guys. Mga traidor yung mga psychopaths. Titirada yan sila patalikod. Mga traidor.
Kaya hindi yan sila magdadakdak, magdadagdal, o may direktahin ka, no? No. Dahil, at hindi talaga yan sila makatwirang, kita nyo, nainggit lang, na-insecure sa'yo, mga ganun. Ay, mang-harm sila, mang-sent ng, gusto nilang control and power. That's why they want control and power, because they're psychopaths. Alam niyo kung ano yung psychopaths? May mental disorder. Hindi gumagana yung kanilang amygdala, yung region part ng brain nila na tinatawag na amygdala. Parang nasa batok yan eh. So, a family of psychopaths, it's hereditary. Kasi isang pamilya sila. So, instead na turuan nila yung sa bagay, paano nila turuan yung mga anak nila kasi gano'n na nga sila at psychopath pa sila. So, ituturo nila sa mga anak nila kung ano yung kabaluktutan at kaibilan. Yun din. That's why, pati yung mga anak nila mapupunta din sa abyss. Oh my gosh, yes! Pati yung anak nila mapupunta din sa abyss. Kasi, pero kung siguro kung iba yung mag-raise sa mga anak nila, natuturuan na maayos na ugali, baka hindi pa mapunta sa abyss. Pero sila nag-raise eh. So, yung mga anak nila, they will grow like them. Kung anong puno, yun ang bunga, di ba? Unlike lang siguro kung maturuan ng tamang pag-ugali, tamang asal, at yung hindi baluktot na paniniwala. Kasi yung paniniwala na baluktot talaga yan. Never maging tama yan. Sa paningin nila, tama yun. Sa paningin ng mga kapwa nila na evil, tama yun yung ginagawa nila. Kasi nga, birds of the same feathers flock together. So sila magkakampihan yan. Yung mga kapwa nila, kagaya nila. No, ganun. Ganun ang ugali din ng mga ingitira, and they consider that. Kasi natural lang daw yun. Oh, natural. Hindi yun natural. Hindi yun normal na ugali. You know what? Yung psychopath ay malapit sa insane, sa baliw. Kaya that's why baliw sila, kasi psychopath pala sila. At nabaliw daw talaga sila dahil sa inggit nila. Well, I'm just telling you here the truth. It will not appear in these cards, no, in this reading if it's not true. So, ayan. Ano pang in-embody mo energy ngayon? Choice. You have a choice. What's your choice? Ano tong pagpipilian mo? Path na tatahakin mo, umpisan mo. You will have a choice kung ano yung path na tatahakin mo, umpisan mo. Na mag-risk ka. Siguro may mga doors na mag-open sa'yo, so pipili ka kung ano yung path na tatahakin mo. Ano to sa career? Yung choice mo. Sa career. Yes, career. You will have a choice. Sa career. Left or right. Parang two choices. Two choices sa career. So, see? When it comes to love life, sino darating sa'yo? Seek Knight of Swords, Karma. May ang influence yan kay Knight of Swords na yan. Parang may influence sa kanya. Meron bang gumagawa ng witchcraft yan kay Knight of Swords na yan? Meron, karma, parang madilim, it's so dim, dark. Meron gumagawa dyan kasi gusto nilang hadlangan. Gusto nila kasi harangan, hadlangan na ma-unite, nang sa ganun hindi kayo ma-unite. They know na siya ang the one for you, yung Knight of Swords na yan. Yes, and itong si Knight of Swords na to, naging impulsive, so driven, and very courageous, and driven ang kanyang emotion, negative emotion. That's why naging impulsive. Maaring his strong desire to be with you, yun ba nagpupush sa kanya? No, his desire to be with, to what? His desire to talk to you? His desire to talk to you na parang,
Hindi siya mapakali, parang hinahunt yung isipan niya kasi ayun ang ginagawa nila ng ano. Pero this person have a strong desire and parang naging impulsive. This person acts rashly kasi yun yung epekto ng ginagawa nila. Tapos parang pinahan, ginugulo yung isipan niya. Tinatakot siya para di siya mag-take ng action sa'yo. Tinatakot siya para hindi siya mag-take ng action sa'yo. Para hindi siya maging brave and courageous and maging, yung hindi siya makapag-focus na mag-take ng action sa'yo. Sino man gumagawa ng witchcraft dyan sa person mo na yan? Dito sa person mo na to, yung family na yan, kapitbahay mo na family, isang family na yan na gumagawa din ng witchcraft sa'yo. Yan ba yan? Hindi. Hindi daw. Ibang tao naman to. Di ba madaming evil sa mundong to? Madaming masama. Pero yun nga lang, may hangganan yan kasi ang buhay ng tao may hangganan. Kung hindi man sila ngayon kukunin ng mga demonyo na kinuntsaba nila, na binintahan nila ng kaluluwa nila, o nakipag-collaborate sila sa mga demonyo na yan, o fallen angels man, ay darating at darating ang panahon na kukunin na yan sila at parurusahan. Well, saan? Sa impyerno. Sa abyss pa nga eh. So let's see, anong possible na next move ni Knight of Swords sa'yo? Tingnan natin. Seven of Swords. What's with the Seven of Swords? A possible na next move ni Knight of Swords sa'yo? Mag-obserba. Maging courageous siya na mag-obserba sa'yo. Very curious. Mga spy, ganyan. Pero patago to guys. Parang kasi tinatakot nila. Ganon. Parang pa-hide na parang ayaw magpahalata yan. Ayaw, parang naging deceitful siya ba na observe lang siya sa'yo, mga spy. Kasi may mga influences nga, gusto nilang pigilan to itong person mo. Yun, napiktuhan kasi siya may ginagawa sa kanya. Naging impulsive to. Napiktuhan yung kanyang thoughts. Nakakaranas ba itong person mo to ng, yes, nakakaranas to ng anxiety. Hinahunt ko yung isipan niya eh. Ni-influensya nila, ginugulo nila yung isip ng person mo, tinatakot nila yan. Na pag mag-take na action sa'yo, makaramdam ng takot na hindi na natutuloy, gano'n. O dahil sa takot niya, hindi na siya mag-take ng action. So may influences. Kung ako pa tatanungin, kung ako yung tatanungin kung deserve nila mapunta sa abyss at parusahan. Kung ako yung tanungin, based sa mga ginagawa nila, oo, deserve nila. Dahil mangharm sila, gagawa sila ng scheme sa'yo. Dahil psychopath pati sila. At yung mga psychopath, they live a parasitic lifestyle. They're parasites sa society. So yan ginagawa nila sa'yo, pinipistikan nila. Parasite sa buhay mo. At sa ibang tao din, hindi lang sa'yo. Naghihirap ba sa buhay itong mga gumagawa, yung mga nagsisend sa'yo ng mga witchcraft at kung ano pa? Oo, naghirap sila sa buhay. So, not all psychopaths are successful in life. Ganun talaga. Pero merong mga white collars na they want power, authority na mga successful. Yung mga psychopaths na yan ay naghihirap sa buhay yan. Mahirap sila sa buhay.
Psychopath. Psychopath. Yan ang mga totoong psychopath. Of course, they're not intelligent. They're foolish kay. They're not wise, they're foolish. They act foolishly. Hindi ba foolish yan? Hindi ba kabaliwan yan na mang-harm sila, mag-sense sa'yo ng evil and harm or whatever pa? Or evil influences, harmful influences pa, o kung ano pa? Occurs? Dahil lang sa nainggit sa'yo, oh my gosh. Eh, hindi talaga makatwira yan, napakabaluktot nila. And evil. Para sa mga same feathers nila, mabaluktot din para sa kanila, pwedeng ikonsintihin yan o i-considerate na lang o huwag sila parusahan o maawa pa sila dyan na mapunta sa abyss because they know in themselves na they're also like that and they cannot control their feelings of envy na to the point na mangharm sila, gagawa sila ng schemes and plots and deceit sa iba because of their envious feelings and envious thoughts. Which is very unfair sa kanilang mga victim, sa mga taong kinainggitan nila dahil hindi makatwiran yon. Hindi talaga makatwiran yun, napakabaluktot na paniniwala no, na manghalit ka, mangharm ka dahil sa inggit mo. Just me, guys. Yung feelings na nakaramdam ka ng inggit, lalo pag immature ka, lalo kung hindi mo tinuruan yung sarili mo, ay makaramdam ka ng ganun pa. Pero pag tinuruan mo yung sarili mo na masama, ang mainggit, no? Sinabi mo sarili mo, so umpisa pa lang, o dinisiplina mo na yung sarili mo na masama ang mainggit, kasalanan niya, ay talagang hindi ka mainggit. Pero tumato, walang sense of right and wrong kasi lalo psychopaths sila. Lahat ng mali, lahat ng kasalanan, lahat ng evil ay tama yan para sa kanila. So, ganyan yung mga taong evil. Baliktad yan itpwet, baliktad yan sila. Baliktad yung kanilang paniniwala. Baluktot nga eh. Ano bang embody mo energy ngayon? You have a choice talaga eh. You have a choice. May pagpipilian ka. Yun ang ano mo ngayon. Or, ito kinlarify na to kanina eh. Left or right. Wealth or addiction. Wealth or addiction or yung yayaman ka or yung hilig mo, Yeah. Yung hilig mo, parang pwede mai-compare sa addiction yan, na parang addict na addict ka sa ginagawa mo na yan. Or you're passionate or you really want to do that. Wealth ang yumaman, pera, kayamanan, no? Wealth kasi sumisimbolo ng material possession or addiction, or ano yan, or yung hilig mo, yung gustong-gusto mo gawin. Sa career yan. Yun pa rin kanina. That's why yun na yung ano ko kasi lumabas na yan kanina eh. Ano ibibigay ng God sa'yo? Love, protection, divine healing and protection, or loving energies, surrounded ka ng loving energies, transformation, kasi may mga butterflies, and wisdom kasi puti yung buko. Ano pa yung ibibigay sa'yo ng God? Rebirth. Transformation talaga, guys. Mag-transform na yung buhay mo. So, yan na yun. Transformation ang ibig sabihin nito. Na maging maliwanag na yung buhay mo.
Ayan, transformation, rebirth, ma-rebirth ka. Parang dyan ka matin-transform sa place na yan. Dyan nga sa place na yan, tin-transform ka. Na dyan ka, parang nag-grow ka dyan, sa loob ka ng itlog na yan. And then, lalabas ka dyan sa place na yan, which is parang shell yan, parang itlog yung place na yan. Na dyan ka nag-transform, dyan ka nag-grow ng gusto, dyan ka binild ng gusto kasi nandyan yung may madaming evil na tao, right? O dahil kasi madaming evil dyan ka binild, dyan ka mahasa ng gusto. Parang ano siya, it's a place na place na toxic place yan. Hindi lang toxic. Parang camp siya. Training camp. Hindi naman training camp. Ano yan siya? Diyan ka binild ng gusto. Pagka ganyan. Toxic siya and madaming evil dyan. Pinapalakas ka niyan pagka ganyan. Pinapalakas ka kung kaya nilagay ka dyan para hindi ka na maging vulnerable sa mga ganyan. Sa mga attacks nila ng mga evil na mga tao at mga sinisend nila sa'yo na maging, ano ka na, ma-immune ka na, parang gano'n, ma-immune. Hindi sa ma-immune. Kundi yung hindi ka natablan, yung gano'n, hindi ka natablan, no? Na you're very strong na, hindi ka na affected kahit yung mga gossips nila, kapag kwentuhan ka nila, yung parang hindi ka na maging vulnerable, hindi ka natablan ng mga sinisend nila sa'yo na yung talagang ma-build ka ng gusto. Yan. Spiritually, emotionally, mentally, strong ka. Yan. Iba naman yung protection ng God na ibibigay. Kaya, iba naman yan, no? Iba naman yung protection ng kalangitan. Parang binibuild ka kasi kailangan talaga yan para maging strong ang isang tao. Pero, hindi basta-basta yan. Talagang, minsan, darating ka sa point na parang mag-give up ka. O ayaw mo na ng ganyang buhay. O ayaw mo na. Dahil, matindi ang pagdaanan mo. So, ganun yun. Etong person mo na to, anong gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na to na Knight of Swords na darating sa'yo? Anong gusto niya sabihin sa'yo? May soul connection kayo niyan eh. I am grateful for the spiritual lesson. Ano ba yung gusto sabihin sa'yo ng person mo si Knight of Swords? I wish I had treated you better. Wini-wish niya, tinrato ka niya daw sana ng maayos, better. Good and better. Maring tinrato ka niya dati ng yung parang walang halaga ka, ganun. O ganun yung pagtrato niya sa'yo dati, na parang wala kang halaga, lalo pag mag-message sa'yo o makipag-communicate sa'yo, ay parang wala kang halaga sa kanya, ganun ba? Yung itrato ka niya noon. So, I wish I could I treated you better. Parang ganun, parang nagsisi siya na tinrato ka niya ng ganun. Yun na nga, nagsisi siya. So, dapat daw tinrato ka niya ng better, maayos, tama. Ganun. Ng good, yung pagtrato niya sana sa'yo. So, may pagsisisi sa pagtrato niya sa'yo noon. Walang ibang sisihin yung mga psychopath na pamilya na yan. Sarili nila. Kasi inggit nila yung pinapairal nila. Evil. Tinuturuan pa yung mga anak nila ng mainggit eh. At mang-harm siguro. That's why yung naghihirap na nga sila sa buhay nila kasi mahirap na yung buhay nila. Dahil toxic na sila eh. Parasitic yung lifestyle nila eh. So, yung paghirap din nila sa buhay na it's because
Yung mga psychopath na yan, yung family na yan, of their own action. At tamad kasi sila, tamad. Ayaw magsikap. Ikaw yung gusto nilang kontrolin, nagsisikap ka. Masipag ka ba? Masipag? Masipag ka kasi. O, nagsisikap ka sila. Kung maisa-is yung buhay mo compare sa kanila, o nakakaangat-angat ka, kasi nagsisipag ka. Doon yun sa sipag, no? Kasi pag tamad ka talaga, wala talaga. Kailangan mo magsikap, magsipag. O, diba? Sila, gusto lang nila mamiste. Na parang parasite ba? Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na ito na Knight of Swords sa'yo? Upright ba itong Two of Cups? Ay, in reverse. What's with the Two of Cups in reverse here sa gusto niyo sabihin sa'yo? Still connected pa rin siya sa'yo kahit na hiwalay kayong dalawa? Kahit na walang balance inyo? Gusto niyo pa rin magtagumpay? Na ano? Gusto niyo pa rin magtagumpay na ano? Na mapangasawa ka, na magkaanak kayo, na ano pa, nabubuo kayo ng pamilya. So, sino mapangasawa ka? Sa kabila ng hiwalay kayo ngayon or you're in separation. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading. Ano ba feelings na sa'yo ng person mo na ito, Knight of Swords? Upright ba itong Two of, ay upright siya guys. Confused yung feelings niya. Clouded. Kasi, ayan na nga, may mga nanggugulo, nang-distract sa kanya, nang-influence sa kanyang isipan pati. Ganon din siguro yung emotion niya. Pero gusto kaya talaga pangasawa. Yun ang gusto niya sabihin sa'yo. That's true love. True love ba yung naramdaman niya sa'yo? Yung person mo na yan, Knight of Swords? Hindi true love. Ano yan? Love lang? Love lang, hindi lang true love. Love. Kasi nagpatali siya instead na kumilos siya pag true love. Love lang. Love. So ano pa? Ang kayang gawin ni Knight of Swords, no, para sa inyong dalawa o para sa'yo. Dipinsahan ka. Protektahan ka. Ano pang kayang gawin ni Knight of Swords para sa'yo? Bigyan ka ng masaganang buhay kasi in reverse yan. Hindi. Hindi ka na magdurusa ba? Hindi ka na mahirapan, hindi ka na left out in the cold, o makipag-communicate siya sa'yo na wala na yung gustingan nyo, ganon. No. Hindi pinsan ka para hindi ka mahirapan, magdusa, right? Ayun na nga yun. Para hindi ka maghirapan, hindi ka magdusa. Yan, hindi pinsan ka para hindi ka mahirapan, hindi ka magdusa, hindi ka mag-suffer. Yan. Ano pa? Ang kayang gawin o ang gagawin na plano. Anong plano ni Knight of Swords sa inyong dalawa na gagawin niya towards you? Ang mag-take na action. Ano pa ba? Yan ang plano niya. Ipaglaban ka kahit na may mga humaharang, humahadlang. Kahit na may mga nang-challenge o may gumagawa ng witchcraft din sa kanya, ay paglaban ka pa rin. Hindi siya magpatalo. Competitive siya. O talagang goal niya na bubuo kayo ng pamilya. So yan. Ano bang gusto niyong buhay kasama ka ni Knight of Swords na yan? Knight of Swords yung kanyang main energy ha. Anong gustong buhay ni Knight of Swords na yan kasama ka? Let's see. Ay guys, kahit simpleng buhay lang to. Pero Jack of Diamonds naman. So, you will end up together. 10 of Cups. See? Pero mukhang simpleng buhay lang. Maliit lang bahay. Pwede na eh. Basta makasama ka niya. Basta asawa ka niya. O kahit simpleng buhay lang. Basta kasama ka niya. Na masaya kayo together. Bubuo kayo ng pamilya. Mag-anak kayo. Magtanim-tanim kayo. Kasi merong site. No? Site. Yung pangbungkal na lupa. No? So yan. Wala namang masama kung simpleng buhay lang.
Maliban lang kung maarte o sosyal. um, Mag-alaga kayo ng hayop, ganyan. Maybe sa secluded na place o sa place na may mga puno, no? Mga puno na place, and then magtanim kayo ng mga gulay, fruits, berries, o ano pa. Basta masaya lang kayo together, kontento kayo sa buhay ninyo, mamuhay kayo ng fulfilled, contented, happy, and buo kayo, yung ganun. Ano pa ang gusto niyong buhay kasama ka ni Knight of Swords na to? Abundant din, mayaman, wealthy life. So yan, gusto niya din ng wealthy life, yung may mga negosyo kayo, makapupundar kayo ng negosyo, yung masagana yung buhay niyo, o kung ano mang source of income yan. Siyempre, kahit sino naman mangarap na yumaman o gumanda yung buhay para stable financially. Kasi number 1 yan nakabigay ng stress sa tao o anxiety, yung pag kulang o pag unstable financially. Tama ba? Yun talagang totoo So, ito na lamang guys for collective readings. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button and sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.